So, welcome back ulit sa ating YouTube channel, guys. So, nagbabalik ulit tayo dito sa panibagong content natin dito sa Caval. So, yung topic natin ngayon, napakaraming nagre-request nito, lalo na doon sa mga baguhan. Kung paano daw yung build sa upgrades natin. Okay? Yung upgrades lang ito topic natin dito, guys. Kung paano yung mga perfect na passive para sa inyo or yung upgrades natin. So, yung tinutukoy ko, guys, yung dito sa instructor or yung mismong upgrade natin. Eto, papakita ko muna sa inyo. Punta tayo dito sa skill natin. Sa skill, tapos upgrade. So, ito, guys, upgrade. So, sa upgrade, guys, ito siya. Ito yung mga upgrade. Yan. Tapos, ito naman yung mga buffs ko na yan. Kumbaga, kanya-kanya tayo merong ganyan. Yung mga passive na upgrades natin. So, dito tayo sa common. Dito. Kasi ito yung karamihan na tinatanong eh. Kung ano yung perfect talaga para sa lahat ng karakter. Okay, so, sa lahat ng karakter to applicable to, guys. Kasi ito talaga yung ginagamit. Na, lalo na ng mga matataas na yung kumbaga, sabihin natin yung mga mamaw na talaga sa game. Or yung mga OG player. So, simulan natin, guys. Explain ko to sa inyo lahat-lahat para maintindihan nyo. Punta kayo sa mga instructor nyo muna. Kahit saang mapa, kahit dito sa desert, basta mayroong instructor dyan, punta nyo. Ayan, kausapin nyo lang yung instructor, guys. Tapos pindutin nyo dito yung buy skill book. Ngayon, punta kayo dito sa upgrades. Dito, upgrade. So, punta muna kayo dito sa pinaka-umpisa, dito sa novice. Ayan. So, kapag nandito kayo, guys, make sure na kukunin nyo muna to. Ito, lahat ng karakter, kukunin talaga yan. Kailangan to. Pangdagdag to, HP. Kumbaga, meron tayong extra na HP. So, bibilhin nyo lang yan. Tapos, double tap nyo lang. Example ko sa'yo, bibilhin natin yan. Tapos, double tap nyo lang yan para ma-use. So, yung mangyayari, guys, mapupunta yan dito sa skill nyo dito. Punta kayo dito sa main natin, tapos dito sa skill, tapos upgrades dito. Okay, so dito nyo yung makikita yung na used na passive nyo or yung upgrades nyo. So ito na siya, guys, kasi meron na ako eh. So ayan. So balik tayo sa instructor. Okay, so balik tayo doon sa pinakaumpisa. So nakuha na natin yan, yung HP na yan. So, yung susunod naman natin ngayon is may pagpipilian dyan, guys. May pagpipilian. Merong reflex at saka sharp eyes. So, sa ibang karakter, walang ganito kasi pang wizard lang to eh. Etong focus. So, wala kayo nyan. So, yung kadalasan na makikita nyo dyan, yung reflex at saka yung sharp eyes. So, alin sa dalawa yung kukunin natin? So, explain ko sa inyo kung ano yung bagay sa karakter nyo. Halimbawa, dungeon type kayo, guys. Dungeon type kayo katulad ng Blader, Force Archer. Yan, mga dungeon type yan. Pero, depende yan sa nyo. Kumbaga, kung gusto nyo maipagpatay, maipagbalagbagan, or mahilig kayo mag-MWAR, is, ito yung, recommended ko para sa Blader at saka Force Archer. Yung Sharp Eyes. Kapag, ma-strip nyo yung atake nyo na hindi nagmimintis. Okay? Hindi kayo nagmimintis sa bawat tira nyo. Kasi yung Blader, guys, at saka Force Archer, madalas din yan mag-miss kapag mababa yung attack rate nyo. So, ito yung attack rate. Ayan. Ito yung stats ng Sharp Eyes. So, kapag gusto nyo naman ng mataas yung nyo, kumbaga yung block nyo sa kalaban, ito naman yung kukunin nyo. Halimbawa, kapag ginamit nyo to, tapos mataas yung defense rate nyo, kapag tinitirahan kayo ng mga kalaban or ng mobs, tinitirahan kayo, may lumalabas dyan na block. Mababasa nyo yung block. Okay, kumbaga, dinedepensa niya kayo. Kumbaga, sabihin natin parang miss na rin yun yung tira. Kasi binablock lang ng karakter nyo eh. Kumbaga, hindi papasok yung tira sa inyo. Okay, kasi nga, block nga eh. Okay, so ito naman yun. Recommended rin to, guys, yung reflex sa Force Archer and Blader. So, kahit rin naman sa mga sa ibang class. Pero, mas priority itong reflex sa Blader at Force Archer.
Kasi kailangan ng mataas na defense rate ng mga yon. Lalo na yung Blader guys. Kasi nagso-solo dungeon yun. Kailangan talaga mag-solo dungeon ng Blader kapag mataas na yung dungeon level. Okay, kasi kayang-kaya ng Blader. Okay, so sa ibang character naman guys, yung katulad na sa mga makukunat na warrior, gladiator, ano pa ba? So, basta yung mga makunat, yung force shielder, ito yung kailangan nyo guys. Yung sharp eyes. Kailangan na kailangan yan. Lalo na doon sa mga mababa yung attack rate. Kasi mapapansin nyo yan guys yung attack rate nyo dito sa stats. Dito. Punta kayo dito sa character nyo. Pindutin nyo yan. Tapos, dito, more option. Tapos, mababasa nyo dito. Hanapin nyo yung attack rate. Ito yung attack rate guys. Kapag bumaba kayo sa 6k, yung attack rate nyo guys, bumaba sa 6k yan, kailangan nyo gumamit nun yung mga attack rate na passive or ng upgrades. Okay, balik tayo. Balik tayo dun. So, importante to guys na maintindihan nyo kung ano yung purpose nyan. Kumbaga, itong dalawa naglalaban to. Kumbaga, isipin nyo naglalaban to. Halimbawa, yung defense rate ng kalaban nyo is mababa, tapos yung attack rate nyo naman is napakataas kumpara dun sa defense rate ng kalaban nyo. Papasok yung tira nyo guys. So ganun yung gumagana. Okay, ganun yung effect nya. Kaya depende yan sa inyo, pero mas ito yung mas recommended ko talaga, yung sharp eyes kaysa doon, kasi pang depensa lang to syempre yung lahat naman ng player dito mas gugustuhin na pumapasok talaga yung tira nila. Hindi nagmimintis. Okay, so sunod naman, dito naman tayo sa regular. So dito meron rin kayong pagpipilian dito, offensive sense, defensive sense, at saka force control. So alin yung pipiliin nyo dito? Kasi dito guys, merong dalawa dito, offensive at saka force control. Ito yung, kumbaga, ito yung pang sword type, ito naman yung pang magic type. Tapos ito naman para sa depensa. So, syempre naman, may gets nyo na yan kasi nga pang depensa to. Ito naman pang sword type, ito yung pang magic type. Halimbawa, sword type kayo, syempre ito yung kukunin nyo. Ito yung kukunin nyo guys. Tapos pag magic type naman, ito naman kasi more on attack tayo, hindi tayo magtatank. Hindi tayo magtatank build. Okay, so hindi nyo kailangan kunin to. Kasi mababawi naman natin sa set yan. Okay, so next tayo. Sunod tayo dito sa G Master. Okay, ito naman yung mga pinaka-importante na dito. Okay, so dito naman sa Eyes of Mind, meron tayong attack rate. Napakataas na ito guys, attack rate. Okay, so para sa hindi nakakalam, walang epekto yan sa damage nyo. Kumbaga hindi dumadagdag yung damage nyo kapag mataas yung attack rate nyo. Kumbaga, katulad nga ng sinabi ko kanina, pumapasok lang yung tira nyo. Kumbaga, para iwas block ng kalaban. Hindi mabablock yung tira nyo. Okay? So dito naman sa Sixth Sense, meron tayong dito napakataas na defense rate. Kumbaga, upgraded lang dun sa dito. Kumbaga, in-upgrade lang yung reflex. Kasi mapapansin nyo dito, defense rate plus 60. So, balik tayo sa J Master. Eto. Ayan. Kanina plus 60, ngayon plus 240. So, napakataas niyan, guys. So, bagay na bagay to guys sa mga karakter na Blader. Katulad niya, Blader. At saka yung mga malalambot. Katulad ng Wizard. Kailangan ko rin yan. Wizard, Force Archer, basta yung mga malalambot na karakter guys. Maliban lang doon sa mga tank na karakter, katulad ng Warrior, Gladiator, hindi nyo kailangan to. So, mas recommended ko to na gumamit ng ganito sa Blader, tsaka Force Archer, at Force Blader. Okay, tsaka sama na rin natin yung Force Gunner at Wizard. Pero sa Wizard kasi guys, mag-iiba na yung yung kumbaga yung timpla. Mag-iiba. Kasi more on offensive talaga yung Wizard kumpara do sa ibang class. Okay? So, dito naman guys, sa Rolling Force, para to sa mga magic attack. Okay? Magic type. At saka yung impact control para sa sword type. Syempre, kapag magic type kayo, kunin nyo to.
Tapos kapag sword type naman, kukunin nyo yung impact control. Okay? So dito naman sa damage absorb, para lang to sa depensa. Kumbaga sa physical defense talaga to. Pwede nyong kunin to kung nalalambutan kayo sa karakter nyo. Huwag kayong mag-alala guys, kasi kapag nagkamali kayo, pwede nyo naman i-remove ulit yung passive or upgrade na nilagay nyo sa karakter nyo. Okay, mamaya sasabihin ko sa inyo paano tanggalin or alisin. Okay, so ayan, na-explain ko na sa inyo yung attack rate, kung para saan yung ginagamit. So applicable to sa lahat ng karakter guys. Basta halimbawa sword type kayo, wag lang kayo kukuha ng ganito, yung magic attack. Kasi nga sword type kayo, dapat attack yung kukunin nyo. Okay? So next naman tayo guys. Wala na pala, wala na. Kumbaga i-upgrade na lang natin to. I-upgrade nyo na lang yan. Okay? So magbi-build na tayo ngayon guys sa bawat karakter. Okay? Sasabihin ko sa inyo isa-isa. So sa wizard guys, mas recommended ko sa inyo sa wizard, kuha kayo ng ganito, HP. Sa susunod naman dito, sharp eyes. Tapos kuha kayo dito ng force control. Ayan, sa regular yan sa regular. Kuha kayo ng force control. Tapos dito naman sa J Master, yung kukunin nyo dito, rolling force. Okay, rolling force at saka eyes of mind. Okay, rolling force at saka eyes of mind. So ipapakita ko sa inyo yung build ko. Ayan, eto. Kumuha rin ako ng damage absorb para sa physical defense kasi malambot nga yung yung wizard. Okay, kapag malambot yung character nyo, kuha kayo ng damage absorb. Pero eto, fixed na talaga to guys. Kailangan ko kasi ng attack rate para iwas mintis dun sa mga dungeon or sa mga war. Okay, kasi pag mataas yung defense rate ng ng pinapatay nyo, hindi nyo talaga matatamaan yun. Okay, so yun para sa wizard. So sunod naman tayo, next tayo. Unahin muna natin yung warrior. Sa warrior, syempre sinabi ko nga kanina, lahat tayo kukuha ng vitality. So ano na tayo, skip na tayo dyan. Rekta na tayo dito guys. So sa warrior guys, kailangan natin ng sharp eyes. Sharp eyes para solid yung bawat palo pumapasok. So dito naman sa regular, offensive sense yung kukunin natin, which is pang additional natin sa attack natin. So sunod naman dito sa J Master, kapag warrior kayo, kukuha kayo ng impact control, tapos damage absorb. Dagdag kunat yan para sa warrior natin guys. At saka kukuha rin kayo ng eyes of mind. Ayan, ganun pa rin, parang same lang. So ginawa lang natin, yung nag-iba lang sa atin yung rolling force at saka impact control. So yun talaga sa warrior. Tapos guys, sunod naman natin ngayon yung force blader. Force blader, so sa force blader guys, mas recommended ko na kumuha kayo ng reflex. Ayan, taasan nyo yung defense rate kasi mababa yung defense rate ng force blader. Okay, so dito naman susunod, syempre kuha kayo ng offensive sense. Tapos sa G Master naman, kapag force blader kayo, kukuha kayo ng eyes of mind, sixth sense, okay, at saka impact control. So yan yung mga kukunin nyo kapag force blader kayo. So susunod naman natin sa force archer guys. Kapag force archer kayo, same, halos pares lang ng build sa kumbaga pares lang ng build dun sa wizard. So kuha kayo ng sharp eye. Tapos dito naman sa susunod guys, kuha ka ng force control. Para yan sa magic type kasi magic type yung force archer. Tapos dito guys, kuha kayo ng eyes of mind para iwas mintis sa bawat hit nyo. Tapos dito naman, rolling force, kukuha kayo nyan. Pero dito mag-iiba. Imbis na kumuha tayo ng damage absorb, iba yung kukunin natin. Ito, sa force archer, sixth sense. Kasi pang pataas yun ng defense rate. Kailangan ng force archer yon kasi pandagdag niya sa depensa. Okay, so dito naman balik tayo para naman dito sa mga gladiator guys. Sa gladiator, kailangan nyo dito ng reflex, pampataas ang defense rate. Kasi napakataas ang defense rate ng gladiator, so mas tataasan pa natin.
Okay, nawala yung internet natin guys. So, eto na guys, yung sa Gladiator. Kanina sinabi ko reflex. Susunod yung kukunin dito, offensive sense. Ayan, kukuha kayo ng offensive sense. Ngayon, kukuha na rin kayo ng defensive. Okay, kukuha kayo ng defensive sense. Tapos, dito naman sa J-Master, kukuha kayo ngayon ng impact control at damage absorb. Okay, kukuha kayo nyan. Kailangan yan. Kasi more on physical defense tayo. Okay, so pwede rin naman kumuha rin kayo ng sixth sense. So ano lang to, kumbaga optional lang. Papalitan nyo lang yung isa. Okay. So sa ibang class naman guys, so ano pa ba yung kulang natin? Force Gunner. Sa Force Gunner guys, same lang ng Wizard. Okay, so halos pares lang sila. Kasi more on physical talaga yung kumbaga kailangan natin ng solid na damage. Okay? Kailangan natin yung Sharp Eyes, Force Control sa Force Gunner. Okay, tapos dito naman sa J-Master, kailangan natin Eyes of Mind, Rolling Force, at saka Damage Absorb. Okay, optional pa rin yung Sixth Sense. Depende sa inyo kung nakukulangan kayo sa block rate. Okay? Para hindi tumama yung kalaban sa inyo or bihira. Okay, so ano pa ba yung kulang natin? Yung Dark Mage naman. So sa Dark Mage guys, kailangan rin natin doon ng damage. So ito yung recommended ko para sa Dark Mage. So Sharp Eyes, tapos Force Control, kuha kayo nyan. Tapos dito naman guys, Rolling Force, Eyes of Mind. Tapos pwedeng pili na lang kayo dito sa dalawa. So, pares sila applicable do sa Dark Mage. Pero, para sa akin, damage absorb pa rin. Okay, kasi physical, physical defense. Okay, so, ano pa ba yung kulang natin na class? Naubos na ba natin? So, yun na lang yata. Naubos na yata natin, guys. Force Shielder pa pala. Nakalimutan natin yung FS. Yung napakakunat sa lahat. Siyempre kapag FS kayo guys, kukuha kayo ng reflex. Hindi nyo na kailangan magdagdag ng damage sa FS. So more on defensive. Okay, reflex kukunin nyo dito. Tapos eto, defensive sense, at saka kukuha rin kayo ng offensive. Okay? So yung dalawang yan, kukuha kayo. So dito naman sa J-Master, kukuha kayo ng dalawa dito. So ito yung kukunin nyo dito, damage absorb at impact control. Okay. So, yun. Yun yung mga build sa upgrades nyo, guys. Yun talaga yung pinakamaganda. So, pwede rin kayo mag-experiment. Pero, para sa akin, sa tagal ko nang naglalaro nito, yun talaga yung pinaka best. Okay? Since na nandito pa tayo sa low level. Okay? So, mag-iiba yan, guys, kapag meron ng OVL. Mag-iiba yung datingan ng natin kapag focus na tayo sa MWAR. Pero napakalayo pa nun. So, sasabihin ko na lang sa inyo sa susunod. Okay, so dito lang muna tayo guys. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin.